Tapos sa may mabahong paa po dyan, kabayan, ano ba ang pwede nating gawing home remedy para at least kahit papano tumaas yung confidence mo, lalo na kapag nagkayayaan sa grupo, may isang okasyon, tapos dun sa bahay, kailangan tanggalin ang sapatos, dun ka na nagdadalawang isip. O kabayan ha, 4 ang dahilan yan. Una, pwede yan sa fungal infection. Pangalawa, bacterial ang pinaka-common. Pangatlo, yung sobrang pagpapawis ng paa, kabayan, hindi po normal yan ha. At yung pang-4, syempre, pagdating sa sapatos mo, baka naman hindi mo yan nilalabhan o nililinisan. Ito ang pwede kong maibigay sa inyo na home remedies, kabayan. Tingnan nyo kung ano yung available dyan sa bahay nyo. Okay, ganito ang gagawin mo. Mag-prepare ka ng syempre maligamgam na tubig. Una, lahat naman tayo meron diyang suka sa bahay. O hindi naman sa pinapakita kung apple cider, yan ang gagamitin mo. Kung meron ka, well, yan ang gamitin mo. Any kind po ng suka pwedeng gamitin. Dahil ang suka, meron silang acetic acid. Nakadepende lang yan kung ilang % ang acetic acid nila. Okay, sa content. Ngayon, ang acetic acid lang naman yan is 4 to 5% ang acetic acid niyan, which is malaki ang naitutulong niyan sa pagpugsa o pagtsugi sa mga fungal elements diyan sa ating mga paa. So gagawin mo lang 2 parts, 1 part. 1 part ng apple cider at 2 parts ng tubig na maligamgam. Buhos mo diyan, saka mo isusog ang paa mo diyan. Next, asin. Ganun din, 1:2 part. Any kind ng asin, kabayan, kung meron kang Himalayan, kung meron kang table salt, kung meron ka dyang Epsom salt, wala ding problema, kabayan, ha? Ganun din. Buhos ka dyan sa tubig. Yan ang ibabad mo dyan, 10 to 15 minutes. The longer, the better. Kasi isa din, kabayan, alam nyo, marami tayong mga kababayan dyan. Although, yung masyadong pagpapawis ng paa, isa din yan ang dahilan, kabayan, na ikaw ay nagbibigay ng pagkain para sa bakterya. Ang pagkakaroon ng pagbaho ng paa ay dahil dun sa byproduct ng bakterya na napoproduce. Okay, lalo na yan kung siguro yung sapatos mo hindi mo pa nilalaban, edi mas lalong na doble o mas mabilis mag-accumulate ang amoy niyaan. Pangatlo, kabayan, black tea. Ito siguro ang isa sa may pinakamaganda kong mai-recommend sa inyo. Ano bang meron sa black tea? Black tea po yan, baka sabihin nyo kape po yan. Ang black tea po kasi, kabayan, ay malaki ang naitutulong nito dahil sa pagkakaroon ng tannic acid. Ang tannic acid, ayaw ng bakteriyan, kabayan. Okay? Nachuchugi sila agad dyan. Hindi lang yon, ang tannic acid, kabayan, ay nililimit niya yung pag-produce ng mga sweat o kaya yung pawis dyan sa paa nyo dahil ang ginagawa ng black tea ay sinasarado niya ang pores dyan sa inyong paa para hindi maglabas ng pawis. Kapag walang pawis, of course, walang kakainin ng bakterya. Kaya maganda ang black tea po. Ganun din, maglagay ka dyan sa tubig. Pwede mong pakuluan muna bago mo ibabad ang paa mo dyan, kabayan. Tapos relax ka lang 10 to 20 minutes. So okay na yan. Kahit gawin mo lang ito twice a week, walang problema, kabayan. Hindi kagaya ng mga ACV at mga salt. Araw-araw nagagawin mo yan para at least maganda ang resulta. Pang-4, tsaa. Okay, green tea, black tea, red tea. Yan naman ang ilalagay mo sa loob ng sapatos mo, kabayan. Okay? Kung pwede, takpan mo yan. Para yung amoy talagang kuhang-kuha ng sapatos. Ayaw na ayaw po ng bakterya kung may naglalodge dyan sa loob ng sapatos nyo na bakterya ang ganyang mga inilalagay sa loob ng sapatos. Ang tsaa kasi, kabayan, napakataas ng tannins nito, which is antibacterial. Sobrang bango ng sapatos nyo kapag nilalagyan ng ganito. Okay? So, masyadong magastos. Nasa inyo po yan. Kung marami kayong tsaa dyan sa bahay nyo, okay, pwede nyong gawin yan. Kaysa naman kaysa naman yung sapatos ang nagtsatsaa, di ako na lang ang magtsaa. Nasa inyo po yan, kabayan. Okay, alam po may kamahalan ng tsaa. Next, baking soda. Ang baking soda, kabayan, is well known at very effective, kabayan. Nagagawin mong parang pulbo dyan sa paa mo to absorb moisture. Nang-neutralize niya din ang odor at natutulungan niya ang ating paa
para ma-regulate yung kanyang pH, normal pH, at hindi siya lamang bakterya. Kapag acidic yan, gustong-gusto niyan mag-multiply, lalo na kung ikaw din pawisin, kabayan. And the last but not the least, lemon. Okay? Huwag mo pong i-direct ha. Ang gagawin mo, ganun din. Okay? Hiwa, pigain mo dun sa tubig, 1:2. Depende sa laki ng lemon mo. Bababad mo yung paa mo dyan. Tapos yung pinagpigaan mo, yan po ang habang nakababad dyan, kinukuskus mo po dyan sa paa mo. Okay. Ito, karamihan ang hindi alam. Ito, pinaka-accessible. Lemon or kaya kalamansi. Kuhanin mo yung balat niya, kabayan. Ang gagawin mo, yan ang ilagay mo sa sapatos mo. Yan ang pinaka-the best. Okay? Yung balat ng lemon, balat ng kalamansi, yan ang ilalagay mo sa loob ng sapatos mo, maghapon, magdamag kung hindi mo ginagamit yan. At, although kabayan sa akin, hindi naman ako palagian na nagpapalit ng sapatos, pero awa naman ng Diyos, hindi naman po namamaho ang sapatos ko. I-maintain nyo, kabayan. Lalo na kung kayo, syempre, maggupit din kayo ng kuko dyan sa paa. Kapag kayo naliligo, syempre, linisin nyo yung mga gilid-gilid din niya. Okay? At bago kayo magmedyas, make sure na yung medyas nyo, kasi naman tayo, hindi naman natin afford lagi yung mga carbon-carbon na yan ng mga medyas, hindi po ba? Importante, kabayan, malinis. At bago natin isuot ang medyas, kailangan tuyo muna ang ating mga paa para maiwasan yung, kasi kapag may moisture dyan, asahan mo, pag may tubig yan, may bakterya yan na mag-accumulate, kabayan. Ang common denominator dyan sa pinapakita ko dyan, kabayan, ay para ma-prevent yung pagkakaroon ng moisture sa paa, pagbasa ng paa, at the same time, yung pagkakaroon ng fungal elements. Dahil lalo na dyan sa singit-singit na yan, kagaya ng tinyet, ang tawag dyan sa fungal na pwedeng mag-grow dyan sa ating mga pedicure ay Tinea pedis. Okay, sasabihin mo, sir, wala lahat ako ng mga pinapakita mo na yan, tsaka parang ang hirap namang gawin yan, ganyan-ganyan. Kabayan, yung sinasabi ko nga sa'yo, napunin mo lang tong balat ng lemon, ilagay mo lang sa sapatos mo, walang problema eh. Pero kung ang problema dyan sa paa mo, for example, okay, ento, halamang gamot. Kumuha ka dyan ng dahon ng kamyas. Dahon ng kamyas, samahan mo ng 1-2 piraso ng oregano. Pakuluan mo yan, yan ang ibabad mo sa paa mo. Hindi lang yan nakakatulong dahil dyan sa pagpapawis ng paa mo, o dahil sa pagkakaroon ng bakterya, o dahil sa pagkakaroon ng fungal. Nakakatulong din yan, kabayan, sa pag-circulate ng inyong mga blood vessel. Alam nyo naman ang effect kapag ang isang tao maganda ang blood circulation na nare-reach kahit sa pinakasuluk-sulukan ng ating mga capillaries, mga extremities, kabayan ka, maganda ang resulta po niyan. Kung wala ka din kamyas dyan sa bahay at oregano, eto na lang ang gagawin mo. O kumuha ka dyan ng bayabas. O baka sabihin nyo naman, ha, mga kabs, hindi, kasing sapatos ko, napakamahal niya ni kabayan. Hindi po yan nakukuha kung gaano man kamahal o gaano kamura ang iyong sapatos. Ayan, yung sapatos ko niyan, proudly say, sa Haraj ko lang binili yan, 2 real lang yan, kabayan. Pero tingnan mo naman, kahit ganyang kamura yan, hindi naman po namamaho ang aking paa. So, hindi po yan nakukuha kung yan ay mahal o mura na sapatos po, ha. Ang problema kung yung sa paa mo. Okay? Mahal man yan, kabayan, bumabaho din yan kung hindi mo po inaalagaan at kung sa paa mo ay hindi mo po yan inaayos. So, ayun po lahat ang pwedeng gawing remedy, kabayan. Ito po ha, hindi naman po sa lahat na ipinakita ko na yan, lahat po yan ay gagawin nyo. Depende po kung saan yung hiyang po kayo at yung available na mga gamit na nandyan po sa bahay nyo. Ha? Kasi alam ko, nakakataas po ng confidence, kabayan, sa totoo lang. Kapag alam mo na, for example, ganyan, alam ko marami may problema sa ganyan. Yung namamaho ang paa. Okay? Diyan sa mga remedy na yan, kapag kayo kalos yung maraming kalyo, yan din nababawasan dan, kabayan. Lalo na kapag yung ginagawa nyo yung pagbabad sa paa. So, after yung pagbabad kasi yan, ang gandang kiskisin kasi yan o linisin, kabayan. Para matanggal yung mga dead skin. Okay? So, ulitin ko na sa inyo po yan, kabayan, ha? Kung gusto nyo pong gawin yan. God bless everyone. Bye-bye.